mga tandem, magandang umaga po sa ating lahat. So muli po, ngayong araw po nito, siya naman po ang ating araw nito na harapin yung ating mga tanim na okra at kalabasa dito po sa may bundok Arayat mga tandem. So samahan po niyo ako sa ating pagpunta at pag-aasikaso muli sa ating mga tanim na gulay dito po sa bundok Arayat. So, tara! So yan po mga tandem, andito tayo ngayon sa bukid at tayo nga po, pumunta tayo dito at papasyalan natin yung mga tanim natin na okra at kalabasa. So bali, na-focus po tayo sa ating mga nag-aaral o ating mga estudyante. So bali, napabayaan natin yung ating mga tanim na okra at kalabasa. So yan po, bali lumubog na sa damo. So gagawin natin ngayon, magdadamo po tayo. Dadamin natin muna yung mga puno para po sa ganun na mapalitaw natin puno at malagyan po natin ng pataba. At ngayon po yan, update natin po sa inyo yung tanim nating kalabasa. Yun o. Tubo na po yung ating kalabasa. Ayan. So ayan sila o. Halos marami rin yung hindi tumubo dahil sa nabugbog po sa ulan. So bali, ayan pa po. Sa tapat-tapat po sila. Ayan. Ayan po mga tandem yung ating kalabasa. Sa kalabasa kasi mga katandem, malakas din magbigay ng pera o income. Kaya ganyan natin na pinagpusigyan din na magtanim tayo ng kalabasa. So subukan natin damuin ng ating okra. Bali po, dadamoy lang natin yung mga tandem yung mismong puno niya para po sa ganun mapadali tayo. At yung pagitan po niya i-spray lang na natin. So may dala tayo ng maliit na lingkaw. Yun o. So bali po, maganda. Maganda po naging yung ating okra at panay naman po yung tubo niya. So pag po nangyari natin ito na damuan, i-sprayan po natin itong mismong pagitan niya. So ayun po mga katandem yung ating tanim na okra. So malalaki na. Ang gagawin po lang natin muna mga katandem, itong mismong puno siyang dadamuin natin. Tapos iiwan na natin yung pagitan.
At siya po i-spray lang natin siya ng pamatay damo. So yan po. Ay paano po mga tandem lumalaban po sila sa damo. Kaya siguro po dadamuin natin to ng mano-mano. Nasa 1 linggo tayo rito mga tandem. Bukas susubukan natin tumingin po ng gamot para po ma-spray natin. So ayan po mga katandem, nagbabadya na naman po na umulan. So sisira na naman po yung araw natin sa pagdadamo mga katandem. Hindi tayo po pwedeng basta-basta magdadamo at pag lumakas po yung ulan. Sana nga po huwag na lumakas yung ulan mga katandem para po sa kanila tuloy-tuloy yung ating pagdadamo. So ayan po, umuulan na naman. Sana maagang uminto para po makapagtrabaho pa tayo. Makapagkuha pa tayo na makabawas ng damo doon dito po sa talim natin ng okra. So yun po mga katandem, bali umabot mag-alas 4 na po ng hapon at napagbigyan po tayo ng panahon na tuloy-tuloy po yung ating pagdadamo dito. So maluwang pa po yung dinadamo natin kaya siguro po mga 2 araw pa po tayo dito. Bali gagawin natin dyan mga katandem, itong pang pagitan ng gitna i-spray lang natin, kaya dinadamo lang natin yung mismong puno lang ng okra para po maiwasan natin siya sa pag-i-spray natin ng gamot. Itong pagitan na ito may berde po na yan, ay yan po i-spray natin ng pamatay damo. Bali ngayon lang po natin na mahaharapan muli ang ating tanim ng okra mga katandem. Sa yung nga po sa dahilan na naging busy tayo sa patag at kinuha po natin yung ating mga estudyante. So ngayon po ayan, unti-unti na po natin na asikasuhin. So kanina maga dito tayo nag-umpisa sa isang tubling na ito. So dahil doon sa gawin sa taas na yun, malilit pa rin damo, kaya uunahin na ho natin hindi ito na nakalubog na sa damo yung tanim natin ng okra.
limitaw na yung ating okra. Kanina walang nakalitaw, ngayon po ayan, nakalitaw na yung mismong tugling na yan mga katandem. Kaya hanggang bukas papayupin natin yan pagdadamo natin hanggang dyan sa itaas. So ayan po mga tandem, bali pasado na alas 4. So bali magkuka pa po tayo, magpapipe po ng paunti-unti para po makabawas-bawas. Medyo marami pa po tayong dinadamuhan. Unti-unti na po na napapalitan natin yung ating tanim ng okra. So ngayon po mali hapon na, sa alas 5 na po ng hapon mga tandem. At oras na po ang pag-uwi natin. Malaylay pa rin po yung ating uuwian. Kaya tara. Ayan pa po yung ating nadadamuan, no? Tulad po ito, sagad na po siya hanggang doon sa dulo. Tsaka itong isa nito, tapos hindi ito pinagputol-putol natin muna mga katandem para po mapabilis tayo. So yan po, kahit paano po mga katandem, lumalaban po yung ating tanim na okra. Yan, oh. Pati po yung sa gitna ng mga katandem na matataas na damo, binubunot na rin natin para po susunod na araw mag-i-spray tayo. Hindi na po masyado matataas yung damo. At dahil po dito po sa gawin nito mga katandem, halos po matataas yung damo. Hindi katulad po dito sa nauna natin dinamuhan, may iksi lang po yung mga damo, mababa lang siya. Kaya pag in-spray natin, automatic na hindi tatamaan yung ating tanim na okra. Kahit paano po mga tandem, nakaramdam na at nakaramdam din yung nasaktan din po yung ating tanim na okra. So sa ngayon po yun na lumitaw na. Palipas lang po tayong 2 araw o 2 linggo dyan, re-recover na rin po yung mga yan na katandem. Bali mahigit nga pa pala ng mahigit 1 kilo ang tanim natin ng okra nito. So mas marami ngayon kaysa po doon sa nakaraang taon na tanim natin. So sa ngayon po mga tandem, medyo mababa ang presyo ng okra. Na pagbida natin, nasabi sa atin ng hipag natin, nasa 15 pesos per supot. So sana po dito po sa atin ito, pag pumitas tayo, medyo abutan po natin ng mataas. Tubig sapa, may nalalaan po sa taas ng bundok. So malinis po ito, napakalinaw. So yan po mga tandem, tayo po magpapauwi na. At para po sa ganun, hindi tayo masyadong gabi po sa kalsada. Lalo na po
alang ilaw yung ating motor. Kaya tara na. Let's go! So, ayan po mga tandem, muli po nakauwi na tayo at mapayapa po tayo na nakarating sa ating bahay. So, muli po, shoutout po sa lahat ng mga katandem na sumusuporta po sa ating YouTube channel. And God bless po sa inyo lahat. Muli po, maraming salamat po sa inyo mga katandem. Ingat po kayo lagi mga katandem.